Sige po, manalangin po muna tayo. Let's ask the Lord's blessing. Father, guide us as we study the doctrines that we believe about Scripture. And may this lead us not only to an intellectual knowledge of your word, but that we would treasure it and really wholeheartedly study it. We love you in Jesus' name. Amen. Okay, so again, ang tinatakal po natin these past weeks and in the following weeks is yung book na Gospel People, A Call to Evangelical Integrity. So, ang inaaral po natin is, ano ba talaga yung meaning ng evangelical? No? So, we're defining what evangelicalism is para alam natin na kaya pala ako evangelical. Ito pala yung mga bagay na pinangahawakan ko at tinatayuan ko. This morning, our topic is, nandun pa rin tayo sa revelation from the Father. And under that, ang tatalakayin natin this morning ay yung tinatawag na inspiration of Scripture. Ano bang ibig sabihin ng word na inspiration kapag in-apply natin siya sa Bible? Okay. So again, just an overview of what we will be learning. Ito yung mga bagay na tatalakayin natin. Mayroon tayong isang central na topic kung saan nagre-revolve lahat, the Holy Trinity. And under the Holy Trinity, we will be tackling 3, revelation from the Father, redemption by the Son, and regeneration through the Spirit. And each head na yon, mayroon tayong subtopics. So nasa first head tayo, at ang tinatakal natin ngayon is the second na subtopic. Okay? So sabi ni Michael Reeves, the reason why evangelicals treat Scripture as their supreme authority is because it is the Word of God. Okay? Kaya natin kinikilala na may authority last week, yung tinakal natin, supreme ang salita ng Diyos, hindi dahil, contrary to Roman Catholics who say na kami ang nag-declare na ang books na yan ay salita ng Diyos. We don't believe that. What we believe is, we simply recognize and receive na ang Bible ay salita ng Diyos. Hindi kami ang nagbigay ng titulo na salita ng Diyos dyan. Kinilala lang namin ang authority na mayroon na siya. Okay? Scripture has inherent, likas na authority sapagkat ito ay galing sa Diyos. Ang autoridad ng salita ng Diyos ay hindi nanggaling sa church. Hindi tayo ang nag-declare that this is the Word of God. Okay? Kung nag-declare man tayo, it's by recognition. Hindi tayo yung nagpataw ng authority sa Bible. Okay? So let's define inspiration. Ano ang ibig sabihin ng inspiration kapag dinidescribe natin ang salita ng Diyos as inspired? So we go back again, doon sa verse natin kanina, 2 Timothy 3:16, all Scripture is breathed out by God. So yun yung Greek word, theopneustos, ano siya? Compound word. Dalawang words pinagsama ni Paul. Theos, Greek ng God. Pneustos from pneuma, which is breath or wind or spirit. Pinagsama siya ni Paul to say that the Scripture is something na binuga ng Diyos. Inspired. In fact, other authors would take it a step further na ang salita ng Diyos ay exhaled. Expired. Hindi expired na nasira, but expired na binuga nang galing sa Diyos. Okay? So Paul declares in God's wisdom and spirit na ang salita ng Diyos ay binuga ng Diyos, nang galing sa Diyos mismo. So dito po natin makikita na ang salita ng Diyos, again, ay hindi produkto ng human wisdom, human experience, but ito ay galing sa Diyos mismo. So the doctrine of divine inspiration teaches that God is the origin. Siya ang pinagmulan of the entire Scriptures. Hindi lamang ng iilang passages, iilang libro, kundi ng kabuuan ng salita ng Diyos. And He used human authors or human writers to write down His Word. Okay? So Diyos ang pinanggalingan ng pinagmulan. At ang Diyos ay gumamit ng mga instrumento
sa katauhan ng mga propeta at ng mga apostol para maisulat ang salita ng Diyos. Kaya makakasiguro tayo na kahit makikita natin, for example, sa letters ni Paul, na binanggit niya, Paul, an apostle of Christ, binanggit niya na siya ang author. But at the same time, Diyos ang siyang kumilos kay Apostol Pablo para maisulat ang kanyang salita. That's what we mean by inspiration. So Scripture is both divine and human. Ano ang ibig sabihin niyan? No, sabi ni J.I. Packer, ay inihalin tulad niya, J.I. Packer ay isang English na theologian from UK. Hinalin tulad niya ang inspiration of Scripture sa person of Christ. So naniniwala tayo na ang Panginoong Yesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. At ito ay isang misteryo na hindi mauunawaan ng ating mga utak. But tinatanggap natin ito sapagkat ito ay tinuturo ng salita ng Diyos. Tunay na Diyos, hindi 50%, but talagang the fullness of God is in Christ, and tunay na tao. Hindi siya nagmukhang tao lamang, nag-anyong tao, but became man. Took on a human nature. At sabi niya, parang ganun din daw ang salita ng Diyos. Ito ay divine, sapagkat ito ay nanggaling sa Diyos mismo. Ngunit ito ay also human dahil gumamit ang Diyos ng mga tao bilang instrumento ng pagsulat ng salita ng Diyos. So let's look at one verse to see this dynamic. Paano ito ipinapakita sa salita ng Diyos? Luke chapter 2 verses 22 to 23. And when the time came for their purification, described according to the law of Moses. So may binanggit na title. According to the law of Moses. So yung law regarding purification ay mababasa doon sa mga words na sinulat ni Moses. Okay? They brought him up to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. So dito sa dalawang verses na ito, makikita natin na parehas binanggit na ang law ay law of Moses, ibig sabihin si Moses ang nagsulat, and at the same time, law of the Lord. Sapagkat ito ay salita na nanggaling hindi kay Moses, kundi galing sa Diyos. So, nandun yung dynamic ng Scripture being both divine and human. Another, Exodus 24 verse 4. Although tinatawag natin ang Pentateuch, first 5 books ng Bible, as the law of Moses, it recognizes dito that what Moses wrote down were the words of the Lord. Okay? So yung mga bagay na makikita natin sa Genesis regarding the creation of the world, yun ay nanggaling sa Diyos mismo. Okay? Yun ay divinely inspired. Every law from Exodus, every story, every historical occurrence na naisulat ni Moses, bago pa man siya maipanganak, is something na nasulat niya not only because of their oral tradition, but because of the work of the Lord. Okay? So it's God's word, and he used human writers. Okay. 2 Peter 1:21. Sabi dito, for no prophecy was ever produced by the will of man. So ang sabi ni Peter, yung mga bagay na makikita natin sa salita ng Diyos, hindi siya gawa ng tao. Okay? Hindi siya produkto ng tao. But men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So may mga magsasabi na tao na, ay, ang Bible, sulat lang naman ng tao yan. Totoo naman. Pero hindi tao lang ang nagsulat. But it's God who carried them along by the Spirit para maisulat yung salita ng Diyos. So hindi lang siya tao lang, but gumamit ang Diyos ng tao. Okay? In order to write down the Holy Scripture. So 2 Peter 1:21 is clear on that. Okay? So nandun pa rin yung idea that the divine origin ng salita ng Diyos is Him. At gumamit siya ng mga tao to write it down, at siya ang nag-secure na ang lahat na makikita natin sa salita ng Diyos ay walang labis, walang kulang, walang pagkakamali. Okay? So that is why we also speak of the Bible as
Inerrant, walang mali. Infallible, hindi pwedeng magkamali. Sufficient, sapat. Walang labis, walang kulang. Because it is inspired by God. So, while God used human authors to write down Scripture, He is the origin of every word, every historical event, every command, every promise, every prophecy that is written. So, although mayroong human elements ang salita ng Diyos, of course, it uses human words. It uses human parts of speech, yung mga paraan ng pananalita natin, how we describe things. Okay? Naroroon yung personalities ng bawat author sa mga sinulat nila. Ngunit tinuturo din ng salita ng Diyos that every word comes from Him. Okay? So walang part ng Bible na ito sa tao lang to. Ito kay God ito. Hindi. So even those instances when we see Satan speaking in Scripture, that's part of the Word of God. Okay? Because when we say Word of God, hindi natin ibig sabihin na literal na words ni God galing sa bibig, but the Word of God is a title to speak of God's revelation. At part ng revelation ni God, yung mga sentences from Satan in conversing with God, conversing with Jesus. So that's God's Word because that's part of God's self-revelation of His will. Now, itong dalawang words na ito are usually attached doon sa inspiration of Scripture para klaruhin kung ano ang ibig sabihin ng inspiration of Scripture. What do we as evangelicals mean? Ano ang nais nating iparating kapag sinabi nating ang salita ng Diyos ay inspired? So we use these terms, no? These words, plenary, verbal, inspiration of Scripture. Anong ibig sabihin ng mga salitang yan? Okay. So sabi ni Michael Reeves, it is not merely some parts of Scripture that is God-breathed. Hindi lamang yung iilang parts. So hindi lang yung mga red letters ni Jesus ang inspired. Tapos yung words ni Paul, hindi. Yung words ni Moses, hindi. No. It is not merely the big ideas of Scripture. All of it, in every part and in every word, is God-breathed. From the first word in sa Genesis 1:1 to the last word amen in Revelation 20, lahat po ng yan, Revelation 20, 21, 22, yun ay lahat inspired. Galing sa Diyos. Walang pagkakamali, walang labis, walang kulang. To capture this, theologians speak of the plenary inspiration of Scripture to express the fact that the whole of Scripture is God-breathed. So pag sinabing plenary inspiration, ang kabuuan ng salitaan ng Diyos ay inspired. So may iba na nagtuturo na hindi lahat inspired, yung words ni Jesus lang ang may weight, may bigat, yung words ni Paul hindi gaano, yung words ni Moses not so much. We evangelicals believe na yung words ni Jesus sa Gospels, yung words ni Paul sa Epistles, yung words ni Moses sa Old Testament are equally authoritative and inspired. Lahat ng yun ay mayroong autoridad. And verbal inspiration is to be clear that every word of the original is included. Ibig sabihin, bawat letra, bawat tense ng salita ng Diyos, past, present, future, plural man yan o singular, bawat dot, inspired ni God. Okay? Hindi lamang yung general idea, but every letter and every word that is written in Scripture ay intentional sa part ni God. Okay? So again, let's go back to 2 Timothy. Okay? All Scripture, yung word is graphe, writings. Again, ito yung title na binigay nila to the Old Testament. Kapag sinabing graphe or writings, automatic ang maiisip ng mga Christians and Jews that time, Old Testament ang tinutukoy dito. Okay? So that's the title, Scripture. And yung nabanggit ko kanina, dito muna pala tayo. So again, it's the Old Testament that Paul is talking about here. Sabi niya kay Timothy, ang Old Testament ay hiningan ng Diyos at ito ay may authority to correct you, ituro sa iyo kung anong tama at anong mali.
So what we see here is ni-recognize ni Paul yung established teaching of the Old Testament and the prophets, which is Scripture is of divine origin. Pinaniniwalaan ng mga Hudyo during that time and the Christians na ang Old Testament is inspired. Okay? So during that time, kinilala na ng mga Jews na itong 66 books ng Old Testament, 39 books ng Old Testament, ito ay nanggaling sa Diyos mismo. Okay? Meron na silang set of writings that they consider as Scripture, salita ng Diyos. Now, si Jesus, he also recognized itong body of writings na ito. So dito sa Luke 24:44-45, kausap ni Jesus yung disciples niya, then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me," ano yung content ng scriptures? "The law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." So itong tatlong bagay na binanggit ni Jesus, he was trying to summarize yung buong content ng Old Testament. Right? Then he opened their minds to understand the Scriptures. So specific ang meaning ng word the Scriptures or graphe sa New Testament. Ang tinutukoy nun ay ang inspired Old Testament na kinilala nila bilang salita ng Diyos. So is clear so far? Okay? Scriptures mean? Anong meaning ng Scriptures dito? The Old Testament. At kinilala nila ito hindi lamang bilang sulat ng tao but as God's Word. Okay? Jesus affirms what kind of books are included in the Scriptures, which is the current 39 books we have in our Old Testament today. So careful tayo, never iko-contradict ni Jesus ang mga turo ni Moses sa Old Testament. Never niya iko-contradict ang mga turo ng mga prophets in the Old Testament. He did not come to abolish the law, but to fulfill it. So hindi magkaaway ang mga salita ni Isaiah or ni Jeremiah or ni Daniel or ni David or ni Moses sa mga salitaan ng Panginoong Hesus. Because he himself recognized that these books have authority and I have come not to contradict them, hindi para alisin sila, but to fulfill them. Now, ito yung interesting part, yung nabanggit ko kanina. Nung sinulat ni Peter yung kanyang epistle, mayroon siyang kinilalang ibang set ng writings and he calls it Scripture. Ano-ano ang mga ito? So sabi ni Peter, "And count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul, who also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other scriptures." Graphas, same word. So anong sabi ni Peter dito? So mayroon tayong kapatid na si Apostol Pablo. Nagsulat siya according sa karunungan na binigay sa kanya ng Diyos. Okay? Tapos sabi ni Peter, aminin natin na medyo mahirap yung mga sulat ni Pablo kasi matalino si Paul, very sophisticated magsulat. At ang ginagawa doon ng false teachers, tinitwist nila, binabaluktot nila yung mga sinulat ni Pablo to fit their own teaching as they do the other scriptures. So for Peter, yung other scriptures, again, pagka scriptures, ang tinutukoy dito is the inspired Old Testament. Ang ginagawa doon ng mga tao, they twist Paul's words as with the other scriptures. Kinilala ni Peter ang words and writings ni Paul as on the same level as the Old Testament scripture. And history would also teach us na habang sinusulat ito ni Apostle Peter, hindi lamang yung Old Testament and yung letters ni Paul ang nasa mind niya, kundi yung mga existing na other New Testament writings na nagsa-circulate among the churches. So dito sa text na ito, mai-infer natin na kinilala na ng mga Christians ang ilang new set of writings maliban sa Old Testament as inspired. Okay? At saan natin makikita yung inspired list na yon? Sa 27 books na mayroon tayo sa New Testament. Alright?
So important natin itong maunawaan because hindi dapat nating tingnan as higit na inspired ang Old Testament kaysa sa New or higit na mas inspired ang New Testament kaysa sa Old. Clearly taught in Scripture that Christians recognized both the 39 books of the Old Testament and the 27 books of the New Testament as Scripture. Salita ng Diyos. Inspired. Alright? So, Peter echoes what the Christians of his time believed about the inspired Scripture. So, in-echo niya ano yung paniniwala ng Christians about Scripture. It is not just comprised of the Old Testament writings, but Paul's writings and other existing and future apostolic writings. Okay? So, ito ang ibig sabihin natin when we say plenary inspiration. Lahat ng 66 books ng salita ng Diyos are equally inspired. Walang mas inspired, walang less inspired, walang mas mabigat, walang less na authoritative. Jesus' words do not have more weight than Paul's words or Moses' words because all words of Scripture are the divine revelation of the Father through the Son by the Holy Spirit. Lahat, from Genesis to Revelation, is the revelation of the will of the triune God. Kaya lahat ng yun ay galing sa Diyos. Right? Okay, now let's go to Matthew 22, 41 to 45. Dito naman, ang itatakal naman natin ngayon is yung verbal inspiration. Gaano kahalaga na yung bawat word sa Bible, yung bawat letter ay inspired. So let's read this. Matthew 22, 41 to 45. Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question, saying, "What do you think about the Christ? Whose son is he?" They said to him, "The son of David." He said to them, "How is it then that David in the Spirit," so Jesus recognizes na si David ay nagsulat in the Spirit, inspired. Not his own words only, but God's words. "Calls him Lord, saying, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet.'" Okay? So, ang ganda nung ng argument ni Jesus. Grammar ang kanyang ina-argue. So, sabi niya, yung Messiah, sabi ni Jesus sa Pharisees, yung Messiah, kaninong anak siya? Okay. Sabi ng Pharisees, anak ni David. Anak ni David. Bakit sinulat ni David sa Psalm 110, tinawag niyang Lord ang kanyang anak? The Lord said to my Lord. So dito natin makikita yung sobrang precision ng bawat salita na ginamit sa salita ng Diyos. To the point that even Jesus argues using grammar. Okay? So, subject, object. Sino yung subject, sino yung object, sino yung nagsusulat, sino yung tinutukoy niya. So, even the grammar of Scripture, the words that are chosen to write Scripture, ay part ng inspiration. Kasi maraming nagtuturo na yung general lang na principles ng Bible ang inspired. Pero pwedeng magkamali sa tense, pwedeng magkamali sa singular plural, pwedeng magkamali sa grammar. But no, very important ang grammatical structure ng salita ng Diyos. Dahil pati yun ay inspired. Pati yun ay may meaning. Right? So, si Paul. He uses grammar as well para i-argue na ang Abrahamic covenant ay hindi patungkol sa bansang Israel per se, properly, but patungkol kay Jesus. Again, you remember the Abrahamic promise, Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17. Sabi ng Diyos, I will make you a great nation, and in your seed, all nations will be blessed. So ang idea ng mga Jews nun sa idea of seed ni Abraham, ang tinutukoy dito ay ethnic Jews. Yung bansa na nanggaling kay Abraham. But how does Paul interpret yung word na seed or offspring? Ito ba
tinutukoy ba nito yung mga descendants niya in the flesh, mga Hudyo, physical Israel, or something else? Sabi ni Paul, now the promises that were made to Abraham and to his offspring, it does not say, and to offsprings, referring to many, but to one, and to your offspring, who is Christ. So ang argument ni Paul in reading the Abrahamic covenant, hindi plural yung inspired na word ni God. Singular. So hindi yung ethnic Jews ang siyang fruit ng Abrahamic promise ultimately, kundi offspring, iisa, ang Panginoong Jesus. Through Him, all nations are blessed. Paul is arguing that the Abrahamic covenant, dahil singular yung offspring, is not about being ethnic Jews, but about the gospel. Na ang Hudyo ka man o Hentil, matatanggap mo ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. So intentional ang bawat letter, again, yung singular plural, grammar structure, intentional ang lahat ng yon. Because it conveys a message. Okay. So Jesus and Paul appeals to each particular word. The Lord says to my Lord. And even a singular letter, not offsprings, but offspring, to argue for the truth. So itong ibig sabihin natin ng verbal inspiration. Kanina plenary, ibig sabihin ang kabuuan ng salita ng Diyos ay inspired. Lahat ng book sa Bible ay inspired. And when we say verbal, bawat kataga na makikita natin sa salita ng Diyos ay inspired. Galing sa Diyos. Intentionally nilagay ng Diyos in order to reveal to us His perfect will. Now, let's move to another thing, which is, ano ba yung meaning ng biblical inspiration? Dahil mayroong mga maling understanding about inspiration. Okay? First, inspiration does not mean that God possessed the writers of Scripture and took over their personalities. Okay? Hindi sinapian ng banal na Espiritu ang mga nagsulat ng salita ng Diyos. Na para bang si Paul ako ngayon, tapos biglang sinapian ako, I am God, I will write. Hindi ganon. Okay? Hindi niya pinoses. Hindi niya tinake over yung personalities ng mga tao na nagsusulat to the point na si Paul ay hindi na si Paul, kundi si God na talaga siya when he wrote. That's not what we mean. Another, inspiration does not mean that God dictated every word of Scripture to the writers. Kapag sinabi nating inspired ng Bible, hindi natin sinasabi na parang nag-coach si God sa likod ng author. O Moses, isulat mo to in, the, beginning. Hindi ganon. Now, that's not what we mean by inspiration. Na dinictate ng Diyos ang bawat kataga na isusulat nila. Third, it does not mean that the writers of Scripture were inspired like someone who writes a song or a poem because they are inspired by the person they love. So yun yung modern meaning, current meaning ng inspiration. Na halimbawa, sobrang in love ka sa isang tao, napasulat ka ngayon ng kanta, napasulat ka ng tula, because you're inspired. Pero hindi yan yung inspiration na tinutukoy sa Bible. Hindi na-inspire lang yung mga Bible writers in that sense na, ang galing-galing ng Diyos, mahal na mahal ko siya, I want to worship Him. Makasulat nga ng kanta for me to reflect my emotions for God. Hindi ganon. Okay? Inspiration simply means that God is the ultimate author of Scripture and He used different writers. So yung mga writers na ginamit ni Lord, may kanya-kanyang personality, may kanya-kanyang style, at makikita natin yung personality at style nila sa kanilang pagsusulat. For example, si Luke was a doctor. So he was an educated man. Si Luke ang nagsulat ng Luke and Acts. Ano yan? 2-part volume. And scholars would say na yung writing ni Luke, nag-fit siya doon sa standards nung time nila kung paano ka magsulat ng history or biography. Okay? So doon natin makikita yung personality, yung style, at yung education ni Luke. Dahil nakapagsulat siya ng mga libro
na nagpapakita na aral siyang tao, na matalino siyang tao. Ganon din kay Apostol Pablo. Makikita natin sa style of writing niya, especially sa Romans, na number 1, educated siya bilang isang Pariseo, and number 2, aral siya pagdating sa philosophy ng mga Greeks and ng mga Romans. Ganon siya ka-organized. Ganon siya mag-argue. Nandun yung logical order ng Book of Romans. Sa Acts 17 din, makikita natin dun na kilala ni Paul yung mga philosophers ng day niya. Kinote niya pa nga eh. So, nandun yung personality ni Pablo. Now, kay Peter naman, makikita natin yung struggle ni Peter sa pagsusulat. So, if you're familiar with Greek, kung kaya mong basahin ang 2 Peter sa original language, scholars would say na napaka-complicated niyang basahin at i-interpret kasi hindi masyado organized kung ikukumpara kay Apostle Paul. Kasi iba yung level of education ni Peter and ni Paul. Hindi naman sa bobo or walang alam si Peter, but talagang ibang level lang yung education ni Paul. Kaya yung level ng Greek ni Peter, kasi hindi sila Greek speakers natively. They spoke Aramaic. Yung Greek para sa time nila, parang yun yung English natin ngayon. Yun yung lingua franca. Yun yung language na gagamitin mo to speak to different nationalities. Tulad nating mga Pinoy, hindi naman tayo lahat magaling mag-English. May iba sa atin na hindi ganun ka-polished yung grammar, mali-mali yung tenses na ginagamit. Okay? Now, si Peter, hindi naman sa mali-mali, but makikita lang natin yung katotohanan, hindi siya native speaker ng Greek. Kaya mahirap yung basahin yung kanyang letter. So again, nandun yung personality ni Peter. Hindi inalis ng Diyos. Si Peter is Peter in how he wrote. Ang 1 Peter, hindi na siya ganun ka-complicated kasi gumamit na siya according to historians ng secretary to write down 1 Peter. So, again, when we say plenary verbal inspiration, number 1, galing sa Diyos lahat. Bawat kataga, bawat salita, bawat konsepto, ngunit gumamit siya ng mga human authors at hindi niya inalis yung personality, style, education ng mga nagsulat. Kaya makikita para natin yung distinct na identity ng bawat authors. But, hindi lang siya basta product ng mga writers na yon. It's God behind the scenes na nag-inspire ng bawat kataga na isusulat nila. And it's a mystery. Hindi natin fully may explain how inspiration work, papaanong it's fully God's word, yet also produkto ng pagsusulat ng tao. We don't know how it jives, but ang alam lang natin, every word of God in the Bible is inspired. It comes from Him. Okay? So sabi ni J. Gresham Machen, isa siyang Bible scholar nung around early to mid-1900s. Sabi niya, the Holy Spirit so informed the minds of the biblical writers that they were kept from falling into the errors that mar all other books. Ibig sabihin, as the biblical writers were writing, ang Holy Spirit ang nag-protect at nag-safeguard sa kanila. Nang sa gayon, wala silang maisusulat na mali. According to the doctrine of inspiration, the account is as a matter of fact as a true account. The Bible is an infallible rule of faith and practice. Ibig sabihin, lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos, ito ay faithful expression ng kung ano talaga yung mga bagay na nangyari during the Old and the New Testament. Kaya, ibinibigay natin sa salita ng Diyos, or nire-recognize natin ang salita ng Diyos as the only authoritative document, yung final authority natin sa church. And other authorities dapat nakapailalim sa salita ng Diyos. Bakit? Only the Bible is inspired. All others, tayo, interpretation natin, books natin, hindi tayo inspired. Only Scripture. Yes. Now, let's go to our application. Head application. Dapat tayong maniwala as evangelicals na ang lahat ng 39 books of the Old Testament, 27 books of the New Testament, lahat ng chapter, lahat ng verses, lahat ng words, they are all from God and are equally inspired.
If we reject this, then hindi tayo evangelicals. Okay? We must reject any teacher that teaches that some books have less weight than the others. We must embrace the entirety of Scripture. Okay? So yan ang paniniwala natin as evangelicals. All Scripture, 66 books, are equally inspired. Heart. The inspired Scripture that you possess is a gift to you by your Creator, Redeemer, and Sustainer. Okay? Sinigurado ng Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang salita bilang regalo na walang mali sa salita ng Diyos. And through it, matatanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At sinulat niya rin ang mga bagay na pwede natin gawin para ma-enjoy natin yung blessing ng pagiging anak ng Diyos. So yung doctrine of inspiration should change our hearts. Kung inspired ito, binigay ito ng loving Father ko, loving God ko, sinigurado niyang walang mali ito para magkaroon ako ng kaligtasan at para mamuhay ako in the joy of being His child. Then last, hand. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Whenever God's inspired word is preached, you must be attentive. Okay? A lazy mind and a critical spirit are not fruits of the gospel. And God has also given you personal access to His inspired word. So kapag pinipreach ang word ni God, dapat attentive tayo. Dahil ang pinipreach ay ang inspired word ni God. And personally, bawat isa sa atin may access tayo sa Bible. I-express natin ang ating pagmamahal at pag-treasure sa Bible by reading, studying, meditating, believing, and obeying it. Okay. Then another, if we recognize that Scripture is inspired, dapat nating aminin that our wisdom and interpretation is not inspired. Make sure that you seek help when reading and interpreting the Bible, since the Spirit grants us wisdom through the ordinary means of pastors, fellow Christians, books, etc. So, kung talagang kinikilala na, inaamin natin na, Lord, kulang ako ng wisdom, then we should be humble enough na, Lord, pwede ako magkamali sa interpretation ko. And the good news is, the Holy Spirit has given us gifts to help us understand God's Word. Sino yon? Yung mga people na biniyayaan ng Diyos to be able to interpret and read the Bible in a way na tama, may insight. Alright? So although hindi inspired yung ibang mga tao, they are a guide. Ang Holy Spirit ni God, they work through means. Madalas kasi pagka sinabi natin, nag-work naman ng Holy Spirit sa akin, hindi ko kailangan ng mga taong yan. We think that yung work ng Holy Spirit ay immediate. Ibig sabihin, biglang mapupunta sa'yo. But let's remember, ang Holy Spirit, gumagamit siya ng mga instrumento. For example, kapag nagugutom tayo, we pray, Lord, busugin niyo po ako. Then what do? Bibili or magluluto ng pagkain. Yung answer ni Lord sa prayer natin ay ginagrant niya sa pamamagitan ng mga ordinaryong means. Hindi niya naman tayo bubusugin agad ng walang pagkain. Right? He uses means. Ganon din sa wisdom in reading Scripture. Okay? The Holy Spirit works, yes, but sa paanong paraan? Ginagamit niya yung community ng believers para turuan tayo at i-guide tayo to read the Bible. We check each other kung tama ba yung interpretation natin, tama ba yung pagkakaintindi natin, makokorek tayo, mapupush tayo towards a greater understanding of Scripture. Imposible na magkaroon ka ng tamang interpretation on your own. We need the whole body of believers to read alongside with us. And that's how the Holy Spirit works. Okay? Now, punta po tayo sa question and answer. So kung may questions po tayo or clarifications regarding our topic, then pwede po nating itakal. Any questions? Grabe.
May So, gusto po kayong balikan? Hindi, Pastor. Malinaw naman yung ano eh. Kasi may mga nagtuturo nga na bakit kung ito ay salita ng Diyos, ang Biblia, yun bang, katulad Pastor na nabanggit mo kanina, yung bang conversation ni Satan at saka ni Christ, yung bang salita doon ni Satan ay salita pa rin ng Diyos? Ganon. Magandang tanong po yan. So yung ganyang line of thinking, mauhulog po siya doon sa bagay that Paul warns us against. Yung mga debate na walang kabuluhan. Kasi yung ganong line of thinking, ano na siya eh, nasa area na siya ng pamimiloso po. Hindi na siya being consistent with what the Bible teaches at kung papaanong naintindihan ng Christianity yung salita na Word of God. So when we say Word of God, again, hindi po siya literally means na bawat salita ay nanggaling sa bibig ng Diyos mismo. Like for example, we see words from Scripture na si Moses ang nagsasalita. Ang ibig sabihin ng Word of God is ito yung revelation ng Diyos para sa atin. In order for us na malaman kung ano ang kanyang will for our salvation at para sa ating growth in the Christian life. At kasama doon sa revelation, pagpapahayag na yon, ang mga salita ni Satan. So yung words ni Satan, dapat siyang basahin in context. So positively ba na tinitreat ang words ni Satan sa Bible? Hindi. But in order for God to let us know, to reveal to us, ano ang katangian ni Satan na dapat nating bantayan, God inspired those words to warn us. To let us know, ito ang kalaban na hinaharap nyo. At sa ganitong paraan nyo siya makokontra. Okay? So that's what we mean by Word of God. Hindi siya literally galing sa bibig ng Diyos mismo. But what we mean is yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang buong kalooban para sa ating kaligtasan at para sa ating paglago. At kasama doon na dapat alam natin kung paano kumikilos ang kaaway, paano siya nagsasalita, ano yung temptations na binabato niya sa atin. So, yes, it's part of God's Word. And it's actually a good thing. Dahil Diyos ay may care enough to let us know ito ang kaaway na hinaharap niyo. It's part of God's Word. When we say God's Word, it's God's revelation. Not literally salita na nanggaling sa bibig ng Diyos. Nasagot ko po ba, Tita G? Gutom na. May isa pang tanong siya. Isa pang tanong, kasi ito'y tanong din ng tatay ko sa akin. Tinanong niya rin ito sa akin eh. Nung pag umuwi kami sa Mindoro, ang tanong niya, nasaan ngayon si Jesus? Di ba si Jesus Christ ay tinanggap natin sa ating puso? So, saan nananahan si Jesus? So, yun ang tanong. Saan na ngayon nananahan si Jesus? Gandang tanong. So, sa Bible, kailangan po nating i-distinguish yung tinatawag na literal at figurative. Okay? So, pagka sinabing literal, kung ano yung mga salitang nakasulat doon, yun na yun. For example, literal na sinabi na si Jesus ay pinako sa krus. Literal na nangyari yon. Pero mayroon ding mga bagay na figurative. Katulad po nun, when we say that we receive Jesus into our hearts, hindi literal na pumapasok si Jesus sa puso natin. Bakit? Tinuturo ng salita ng Diyos na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Mayroon siyang katawan, human body. Paano papasok ang isang human body sa puso ng isang tao? When the Bible, the biblical writers, use yung imagery ng heart. Yung heart kasi ang tinutukoy nun is yung seat of the entire being. Ibig sabihin, yun yung parang operating system ng buong tao. Yun yung sentro ng pagkatao mo, yung heart. So when you say you receive Jesus into your heart, hindi mo siya pinapasok in a material and space sense, kundi figuratively. Ibig sabihin, receiving Jesus into your heart is another way ng pagsabi na nananampalataya ako sa Panginoong Jesus. So nasaan si Kristo ngayon? It's clear in Hebrews chapter 1. Siya ay nakaupo sa kanang kamay ng kanyang Ama. Again, mayroon siyang katawan. So He is somewhere with His, hindi na mawawala yung human nature ni Jesus.
Let's be clear. Nung nag-resurrect and umakyat si Jesus, hindi siya naging spirito ulit. He has a human body. Bakit? Para ma-redeem tayo in our total humanity, He must remain as a total human. Kung ano ang hindi niya inassume, hindi niya maililigtas. Kung ano ang hindi niya inassume, hindi niya mare-represent. So at this point, He is in heaven with a human body, and kung papaano siyang umakyat, sabi sa Acts, ganun din siyang babalik in judgment. So he is there until the time ng kanyang muling pagbabalik in the flesh ulit, in order to judge the living and the dead, and para manahan kasama natin sa new heavens and new earth forever in true blessedness. So, yung idea na si Jesus ay nasa heart, both true and false. False siya in a sense na literal na nananahan siya. True siya in a sense na by faith, ang presensya ng Panginoong Jesus ay nasa sa atin sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya nga sinabi niya sa John na I will send a comforter. And ang pagkilos and the presence ni Christ is mediated by the Holy Spirit. Okay? Pinapamalas at pinaparanas ni Kristo ang kanyang blessing at kanyang presensya sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu sa atin. Okay? Yung presence niya is with us. Nasagot ko po ba yung question? May isa pa siyang tanong eh. Yung ano... Binubuking niyo po, Tita G. Kasi hindi ko kayang sagutin Sige on po. kung paano the way ipaliwanag talaga. So kaya mas maganda yung malinaw na pagpapaliwanag. So ano yun? Anong tanong pa niya? Yung langit. Meron ba talagang langit? Yun ang tanong mo pang isa, no? Ayan. Kasi sabi niya nung yung anuhin niya, anuhin natin yung langit at lupa. Yung gawin natin ang langit at lupa. Nung panahon na yon, di ba, pag sinabi mong langit, is bahay niya. Bahay ng Lord at ng ano. Bakit nung panahon na yon, bakit ginawa niya pa yung langit kung siya naman ay ang Diyos? Dapat, matik, gawin natin ang mundo. Hindi yung langit. Kasi yung langit, noong time na yon, nandun na siya. Di ba? Doon siya nananahan. Yun. Kaya, ano ba ang meaning ng langit sa atin? At ang lupa? Yun. Magandang tanong. So yung word na heaven, marami siyang meaning sa Bible. Iba-ibang pinatutukoyan niya. So punta tayo sa Genesis 1. Yun yung question. Yung heaven na tinutukoy sa Genesis 1 ay yung physical na heaven. Yung atmosphere na makikita natin ngayon. In the beginning, God created the heaven, yung ulap, yung outer space, yun ang tinutukoy doon, and the earth. Ang tahanan ng Diyos ay hindi yung outer space. Okay? There is another sense na meaning ng heaven. For example, sa 2 Corinthians chapter 12, may binanggit si Apostol Pablo doon, diniscuss niya in third person, sabi niya, mayroon akong kilala na umakyat sa third heaven. So mayroon pa palang ibang klaseng langit. So mayroong langit na physical, which is yung nakikita natin. We call that langit, yung outer space. Ngunit mayroon ding spiritual sense ang langit. So yung spiritual sense ng langit na yon, hindi yun ang nilikha ng Diyos. Alright? Yung nilikha niya ay yung physical heaven. Kung saan it's something na nakikita natin, experience natin. But yung tahanan ng Diyos, hindi natin nakikita. So hindi dapat natin pagsamahin yung dalawang yun. Langit, yung heaven na physical and yung heaven na tahanan ng Diyos. Different yung senses ng words na yon kapag nakikita natin sa Bible. So dapat nating basahin in context. So kapag itong passage na ito, nabanggit ang langit, ang tinutukoy ba na langit dito, na heaven dito, ay yung nakikita natin, yung physical? Or yung tinutukoy ba na langit dito ay yung spiritual reality, yung kung saan yung presensya ng Diyos?
kung saan napupunta yung mga mananampalataya pagkamatay nila. Okay. So yun, hindi yun nilikha ng Diyos. But what we see in Genesis ay yung physical creation. Langit in the sense of yung sun, moon, stars, the outer space, yung mga ulap, and yung earth na nakikita natin ngayon. So dapat nating basahin in context. What heaven is talked about here. Ito ba yung tahanan ng Diyos or ito ba yung physical na heaven? Bakit hindi niya sinabi yung kalawakan? Well, yung kalawakan, kasi again, yung word na yan, yung term na yan, modern na siya. Nung unang panahon, hindi pa ganun ka-precise yung scientific facts. For example, walang word na dinosaur sa Bible. Okay? So kung papaanong nagde-describe yung mga tao nung panahon na yun sa mga physical na mga bagay, ganun din ang makikita natin sa Bible. Dahil for example, kapag gumamit ang Diyos ng word na universe, anong word yun? Hindi namin alam yun. Wala pa sa vocabulary namin yan. So they won't understand. Pero para sa kanila, clear yung distinction na ito merong physical na langit at may spiritual na langit. Gumamit ang Diyos ng mga salita na mauunawaan ng mga tao noong panahong yon. Hindi siya gumamit ng mga salita na maguguluhan lamang yung mga tao na nandoon. So as science progresses, mas nagiging precise yung ating pagbansag sa mga bagay-bagay. Kaya yun, hindi sila gagamit ng mga terms na modern kasi wala pa yun nung time yun. Hindi yun mauunawaan. So, kaya heavens ang ginamit. Nasagot ko ba yung question? Universe. Pwede, heavenly bodies. Meron din kasi akong komentaryong nabasa diyan, tungkol diyan na before creation, ang mundo ay puro tubig. Walang earth, walang heaven, lahat. Puro tubig. Kaya nung nag-create si God, parang pinaghiwalay na niya yung heaven at saka yung earth. Para merong heaven, merong earth. At yung mga heaven na tinatawag niya doon, ay yung mga moon, stars, para ika nga magka-day and night tayo. Pero yung sa earth naman, para magkalupa tayo, para ika nga yung mga tao o animals man, ay merong matutungtungan na. Kung hindi, puro tayo tubig. Wala tayong, walang lupa, walang heaven. Walang mundo na ating makikita. Yeah. Yun lang ang ko dun sa komentaryong nabasa ko. Thank you po. Siguro to be clear din, yung Genesis 1:1, 'di ba? In the beginning God created the heavens and the earth. Yun ay summary statement. Yun yung summary ng mga bagay na mangyayari sa the rest of the chapter. So sabi doon, in the beginning God created the heavens and the earth. So sa papaanong paraan ginawa ng Diyos ang heavens and the earth? Makikita natin ito ngayon sa verses 2 hanggang 31 ng chapter 1. At anong heaven ang tinutukoy doon sa chapter 1? Yung heaven kung saan lumilipad ng mga ibon, yung heaven kung saan ilalagay ang sun, moon, and stars. So hindi yung heaven na place ni God yung tinutukoy doon. Very clear siya sa Genesis chapter 1. Merong specific kind of heaven. So yun lang yung nilikha ng Diyos. Actually, dun sa scriptures kasi nakasulat, He is the creator of the celestial and the terrestrial. Yeah. So there is the spiritual world and there's also the physical world. Itong bubuhayin natin, itong kinalalagyan natin is the physical side, physical world, physical earth. And also, the scripture says that there's also beyond itong physical natin. Yun yung spiritual world na ang Diyos din ang naglikha. So, ito yung sinasabi na siguro yung terrestrial at saka yung celestial. Good. Good addition po. Thank you. Kasi even angels, created sila eh. Hindi sila eternal. So yung spiritual realities are also part of God's creation. Sige po.
sinasabi niyang heaven, did the Bible mention that God lives in heaven? Good question. Throughout the Old Testament, makikita po natin na yung word na heaven, yun po yung describe as God's abode. Ibig sabihin yung tahanan ng Diyos. Pero, yun ba ay literal or figurative? That's a question. Kasi kung literal, na mayroong tahanan ng Diyos, ibig sabihin mayroon siyang katawan. But we know that the Bible teaches na walang katawan ng Diyos. He is eternal, He is infinite, He is boundless. So yung word na heaven, in Scripture, mayroon siyang figurative sense para lang ipaalam sa atin na ang Diyos ay sobrang taas, sobrang layo sa atin, sobrang holy na hindi natin siya kayang abutin. So yun yung picture ng heaven sa Bible. So yes, the Bible uses heaven to describe yung tahanan ng Diyos figuratively. Okay? But we also see na mayroon din talagang spiritual heaven para sa mga souls ng believers. Kung saan kasama nila ang Diyos in a spiritual realm. So meron din ganong idea. So kaya very important yung word na context. Anong klaseng heaven ang tinutukoy dito sa particular text na ito? Kailangan nating unawain. Kasi hindi natin pwedeng yung tawag na fallacy of equivocation. Yung heaven na panglupa, i-apply natin sa heaven na tahanan ng Diyos. So ang mangyayari ngayon, pwedeng ang Diyos na sa Jupiter, which is unthinkable. So hindi natin dapat ipataw yung meaning nitong physical heaven doon sa heaven kung saan dinidescribe yung tahanan ng Diyos. And hindi rin natin yung gagamitin to describe the spiritual realm kung saan nananahan yung believers after they die together with Christ. So let's be careful how. See, any more questions? Ang tanong niya ay, kung si God ang nag-create ng mundo, siya yung creator, sino naman yung nag-create sa kanya? Saan naman nagmula si God? Magandang tanong yan. So sino po dito ang familiar kay Thomas Aquinas? May karinig. Thomas at Tinon. So si Thomas Aquinas, he's sa kanya pinangalan yung UST. So siya ay isang theologian and philosopher. So ang definition ni God, as God, He should be the unmoved mover. Ibig sabihin, siya yung nagmumove ng lahat ng bagay, ngunit walang nagmumove sa kanya. Okay? So isa yun sa mga bagay that describes Him. So yung question na yun, sino ang gumawa kay God? It's an illogical question po. Para mong tinanong na mayroon bang square na circle. It doesn't make sense. Dahil yung definition ng pagiging Diyos, He is uncreated. No? And if you're familiar with philosophy, kailangang magsimula somewhere ang lahat ng bagay. And itong something na ito na nagsimula ng lahat ng bagay, dapat uncreated, dapat unmoved. Walang naglikha, walang naghimok sa kanya na gumawa ng lahat ng bagay. Dapat mag-start somewhere. Kasi kung lahat ay may naglikha, illogical siya. Infinite regress ang tawag doon. So, yung definition ng God, the word na God itself, He must be uncreated and unmoved. Kung kinreate ang Diyos, then He is not God anymore. Kung ano siya, illogical siya na question. Hindi ka pwedeng gumawa ng square na circle, hindi mo pwedeng sabihin na 2 plus 2 equals 5. Ganong klaseng tanong siya. So by definition, hindi pwedeng sabihin na, hindi natin maiisip na God is a created being. So God is uncreated. Anong purpose ni God? Bakit niya kinirate ang langit at lupa kasama na rin ng tao? Anong purpose niya doon? At saka, hindi lang siya isa, di ba? Sabi niya, lalangin natin. Sabihin may kasama pa siya. Ilan ang kasama niya? Okay. Dalawa lang ba sila? Ganon. 2 questions. No? First, anong purpose ni God? Bakit niya nilikha ang lahat ng bagay? Ikalawa, sino yung kasama niya? Ganang tanong. So, punta tayo doon sa first. Bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Ikaw sagot.
So makikita natin yan sa Ephesians 1, mayroong passage dyan, and also Romans chapter 11. Sabi doon, for from Him, and through Him, and to Him are all things, ang lahat ng bagay, ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, to Him be the glory forever. So ang purpose ng Diyos kung bakit niya nilikha ang lahat ng bagay, ay para i-display ang Kanyang glory at kaluwalhatian. So, hindi niya nilikha ang lahat ng bagay kasi malungkot siya, bored siya. No. Scripture, ang sinasabi ng Bible, nais niyang ipamalas ang kanyang glory sa pamamagitan ng paglikha ng lahat ng bagay at sa pamamagitan ng lahat ng mangyayari sa kanyang creation. Ikalawa naman, bakit sinabi na gawin natin, no? Let us, plural let us make man in our own image. Sino yung us na tinutukoy doon? Well, makikita natin first, Genesis chapter 1 verse 2, na ang Espiritu ng Diyos ay naroroon, no? Hovering over the face of the waters. So, Father, nandun, of course, as the Creator, andun yung Holy Spirit. And then ikatlo, makikita natin throughout the creation story na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay by saying, and God said. Word, di ba? In-explain ngayon ni John, sa John chapter 1, kung ano yung word na yon. Sino yon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos sabi doon, all things were made through Him, yung word na yon. So sino ang kasama ng Diyos nun? The Spirit and the Son. So yung passage na yun ay isa sa mga early verses na nagpapakita na ang Diyos ay Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Na together, sila ang naglikha ng lahat ng bagay. So, yun yung one, lahat ng bagay ay nilikha for His glory. Even sin and evil, ultimately ay para sa Kanyang glory. Siya ang may control niyan. And ikalawa, yung plural doon, it talks about the work of the Trinity in creation. Tatlo sila, tatlong persona. Iisang Diyos, ngunit tatlong persona. May question pa po? Or clarification? Question ko po, Pas. Ako, mahirap to. Bible school student to eh. Ay, hindi naman. On behalf po din ng other members dito that might have the same question. The case is that we Protestants believe that in its original manuscripts, the scriptures is infallible, inerrant, and inspired. However, those original manuscripts don't already exist. And yung nagre-remain na lang are copies. And those copies are not immune to scribal errors. Now, since we've talked about bibliology kanina, my question is in terms of Bible translation. So, since dahil nga dun sa it's not immune nga to scribal errors and there are a lot of variations in manuscripts. So, say for example, the case of Romans 5:18, wherein it talks about yung how Adam's trespass leads to death, and how the righteousness of Christ led to justification. Yeah. So yung wording nung ESV, ginamit niya doon is leads to justification, wherein it implies na it might na parang ongoing process yung justification. While on the other hand, yung ginamit naman na expression ng NASB and NIV is resulted in, wherein it implies a one time. One time, yeah. So
So the question is, how can we discern or choose the right translation? Translation. And of course, when it comes to, since dun nga sa case na yung original text, wala siyang explicit verb that would modify yung word na justification. Kaya necessary sa mga translator to put verbs. So how do we choose the more accurate translation? Good question. So, sa mga hindi masyado na gets yung question ni Brother Dan. Number one is, ang question niya is, yung manuscripts na sinulat nila Matthew, Mark, Luke, John, Paul, wala na yon. Ang mayroon na lamang tayo ngayon ay copies of copies of copies of copies. And yung mga copies na yon, mayroon silang mga differences. Or tawag natin doon sa textual criticism ay variants. So may manuscript na nandito yung word na to, may iba naman na wala yung word na yon. That's the first. So affected yung doctrine of inspiration nun. Kasi kung inspired ang salita ng Diyos, bakit may differences sa mga manuscripts? Kalawa naman, yung question ni Brother Dan sa Romans 5:18. Magkaiba ang pag-translate ng different versions. May isa na nagsasabi, yung may iba na nagsasabi na justification came upon, good as done. Mayroon namang nagsasabi na justification comes. It's a process. So ngayon, how does this affect our doctrine of inspiration? So sa first, sa issue ng manuscripts, yung mga scholars, they would say na the Holy Scriptures are inspired according to their original manuscripts. Okay? So, yung mga copies daw, according to them, copies of copies na meron tayo, hindi yun yung inspired. At maging yung mga translations na mayroon tayo, hindi sila inspired. Alright? Yun yung sagot ng consensus ngayon ng mga scholars. Dahil nga, ikaw kasi nagtanong ka nito, mahabang lecture to eh. Meron kasing dalawang family ng manuscripts. Later, madidiscuss natin yan. May iba na, for example, magbigay ako ng instance. Pwede po bang may magbukas sa inyo sa ESV ng 1 John 5:7? Pakibasa po ng 1 John 5:7. Sino po ang nakahanap? Pakibasa po. ESV, 1 John 5:7. Ano pong sabi? Sino po nakabasa? For there are three that testify. Period. Colon. Basahin ko sa King James. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Okay ba? Kasi iba sila ng set of manuscripts natin. So sabi ng iba, ayun nga, yung original manuscripts lang. Kasi posibleng nagkamali yung mga nagkopya. Posibleng may nakita silang footnote, akala nila verse, dinagdag nila ngayon. May ganon. At nung kinapin nung next, natatakot siya ngayon. Ano ba to? Footnote or verse? Kapag tinanggal ko to, binaboy ko ang salita ng Diyos. So ang tendency nila is to copy rather than to deduct. So ngayon, how does this affect the doctrine of inspiration? Dito ngayon ako nag-depart mula sa common scholarship. Naniniwala ako na mayroong particular set ng manuscripts na patuloy na inspired siya. And yun yung tinatawag na received text. Itong text na ito, ang ginamit ng mga translators ng King James. I believe na mas malakas yung argument na ito yung pure stream ng manuscripts, ng copies na ginamit throughout the early church. At ito yung better preserved. Kaya may mga texts, verses tayong makikita sa King James na wala sa modern translations. Dahil gumamit na yung mga modern translations ng iba pang family of manuscripts. Copies of manuscripts.
So that's why personally, King James ang ginagamit ko for my personal devotion. Kung may times na hindi tugma yung ESV with the received text na Greek, I try to check it as much as possible. Pangalawa, yung yung translations natin, hindi po yan inspired. Pwede pong magkamali ang translations. Kaya anong dapat natin gawin? Number one, maganda, kung kaya, mag-aral tayo ng Hebrew and Greek. Kung hindi kaya, marami naman tayong commentaries na pwede nating i-consult. And kung mahirap ang commentaries, let's compare Bible versions. Marami tayong versions na i-open, nang sa gayon, ma-compare and contrast natin na ito pala yung meaning na gustong sabihin ng salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito, mayroong mali sa Scripture or hindi inspired ang Scripture. Ibig sabihin lamang nito, yung pag-preserve ni Lord ng Scripture, hindi siya katulad ng thinking natin na kung paano siya ma-preserve. Dapat ganito yung preservation. Dapat walang mintis. God's way of preservation is something na different than what we expect. Okay, kaya ganon. So makakaasa pa rin po tayo that the Bible is God's Word. Okay? It's still inspired. However, yung translations and yung interpretations natin are not inspired. So, kailangan nating i-seek yung wisdom ng Holy Spirit sa pamamagitan ng iba pang mga tao na biniyayaan niya ng wisdom and insight in order to lead us to the right interpretation of Scripture. So, hindi ko sinasabi na wag na kayong gumamit ng ESV, dapat King James na lang kayo lahat. That's not what I'm saying. I'm just saying na it's a better, I think, translation. Although may mga mali din siya, I could check din. Minsan may mga tenses that I could have translated better. Pero mahalaga sa atin to compare and contrast. Dahil the Bible is still God's Word. It's inerrant, it's infallible, it's inspired. But siguro i-check lang din natin kung tama yung pagkakaintindi natin ng preservation and inspiration. Nasagot ko ba yung question mo? So siguro may mga naguluhan pa lalo doon. If you have more questions, please feel free to contact me. Pwede nating pag-usapan yung mga issues that were tackled this morning. So it's 11:56. Alam ko gutom na kayo. Ayoko na kayong i-hostage pa. Sige, let's give thanks to the Lord and let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong inspired word. Salamat po dahil sa inyong gift that we can know your will, we can know your heart by the words of Scripture. Thank you for making it clear to us kung ano yung plano ng kaligtasan, kung sino po kayo, so that we could have a meaningful relationship with you. And thank you because although may mga discrepancies sa mga current manuscripts na meron kami, the essential messages and doctrines are not affected. That you are a triune God, that Christ is our Redeemer and Savior, and that we are saved by faith alone. So dismiss us with the fullness of your blessings, O God. We love you in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po sa inyong oras.